Mga kapatid, sama natin sa ating mga dalangin ang mga nagpapamisa at pasasalamat sa oras na ito, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, pansalit pampamilyang kahilingan at ang kahilingan ng ating mga online mass at gayon din ang alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay, lalo na ang kaluluwa ni Nelson Bacolod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpakumbaba tayong aminin ang ating mga kasalanan upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhak nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya namin ipaipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro. Ngunit yaon ay siya ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito'y papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, nooy araw ng pamamahinga, kahit sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ay ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi na kilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo, lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayon ay tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay buhay at magpagaling. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, nakita niya ang pangitain ang tubig na umaagos mula sa templo. Habang lumalayo ito, lalong lumalalim at nagiging ilog na nagbibigay buhay. Saan man dumaloy ang tubig na iyon, nabubuhay ang lahat. Mga puno, halaman, at maging ang dagat na dati patay ay nagiging masagana sa isda. Ipinapakita nito na kapag ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa ating buhay, nagkakaroon ng bagong pag-asa at panibagong sigla. Sa ating mabuting balita, nakita ni Jesucristo ang isang lalaking 38 taon nang may kasakit sa tabi ng lawa ng Bethesda. Matagal siyang naghihintay ng paggaling, ngunit wala raw tutulong sa kanya upang makapasok sa tubig kapag iyon ay gumalaw. Ngunit hindi na kailangan ng lalaki ang tubig ng lawa, sapagkat ang mismong pinagmumulan ng buhay ay nasa harap na niya. Sinabi ni Jesus, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At agad siyang gumaling. May isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na matagal nang may sama ng loob sa kanyang kapatid. Halos 20 taon silang hindi nag-uusap. Isang araw, nagkasakit siya at napilitang manatili sa ospital. Habang naroon siya, napansin niyang parang mabigat pa rin ang kanyang dibdib kahit ginagamot na ang kanyang katawan. May isang pari na bumisita at nagtanong sa kanya,
Mayroon bang taong kailangan na mangumpisal dini? Doon niya napagtanto na ang matagal niyang galit na nagpapahirap sa kanyang puso. Nagpasya siyang tawagan ng kanyang kapatid at humingi ng tawad. Nang magkausap sila at nagkaayos, sinabi niya pagkatapos, "Parang gumaan ang pakiramdam ko, parang may dumaloy na bagong buhay sa akin." Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, inanyahan tayo ng Diyos na hayaan ang tubig ng kanyang biyaya na dumaloy sa ating buhay. Maaring may mga sugat tayo sa puso, galit, inggit, o kasalanan na matagal na nating dinadala. Ngunit tulad ng lalaking pinagaling ni Jesus, maaari tayong bumangon kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kapag hinahayaan nating dumaloy ang awa ng Diyos sa ating puso, tayo rin ay nagiging parang ilog na nagbibigay buhay sa iba sa pamamagitan ng pagpapatawad, kabutihan at pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang Kwaresma ay nagiging panahon ng tunay na pagpapagaling at bagong buhay. At sana'y hilingin natin din sa misang ito na tulungan tayo ng Panginoon na magwawakas na nga sa ang gyera. Dahil hindi lamang naman tubig ang kailangan natin, ang krudo din nagmamahal na. Aabot na ata ng 100 ang kada litro. Kaya ipagdasal natin na may tulungan tayo ng Panginoon na magwakas na ang gyera para po ay maalwan naman ang buhay natin. Kasi lahat po apektado. Pag magtaas ang krudo, ang gasolina, ang kahuli-hulihang magtaas ay ang mga bilihin, lalo tigit na ang mga gulay, lalo tigit na ang malunggay. Diga, sasabihin ng tindera ng malunggay, mahal ng krudo kahit ninakaw mo lang sa kapitbahay yun, hindi mo naman Anyway, mga kapatid, tulungan natin ang ating ang mundo upang magwakas na ari, dahil di lang naman tubig ang kailangan din natin. Ang mga bilihan natin ng tubig, tiyak na magmamahal iyan. Diga, yung mga refilling station, sunod na araw ay magdidemand din yan. Dinideliver namin yung tubig sa inyong bahay. Hindi, anong ginagamit namin? Hindi naman kami naglalakad. Hindi naman kami nagbibisiklita. Hindi naman kami nagdi-deliver gamit yung kalabaw. Gasolina din. Kaya, expect na tataas din ang presyo ng ating inuming tubig. Kasi hindi na rin tayo nainom sa gripo. Gusto natin yung mineral water pala. Gusto natin yung gayon. So mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating banal na misa, naway ang Panginoon ay tulungan tayo at pawiin din ang mga pangyayari sa mundong ito. Siya nawa. Gagawin natin ngayon ang pag-alay bilang paghahandog natin sa Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa iyong buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon.
Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kay kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria nila ng Diyos, kasama ng kanang esposo na si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang aming patrunan na si Santa Rita at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panabaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.